Live mula dito sa OPLT Network Center, ito ang One Pilipinas Balita. Magandang araw po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sabay-sabay sinibak sa pisto ang lahat ng 700 prison guard sa maximum security compound ng Bilibid pati na ang hipi nito. Mantakin nyo pa naman kahit oras ng duty, nasa bahay lang umano ang ilan at nagpapapirma lamang ng attendance. Meron namang imbis na nagbabantay, nagpapalamig umano at meron pang naging tagatago ng pera ng mga preso. Nag-uulat, J. Brian Basay. Nagkagulatan kanina sa Bureau of Corrections sa utos ni Bucor Director General Gregorio Catapang Jr. Biglang sinibak sa pwesto ang hepe ng maximum security compound pati na lahat ng 700 preso ng guard doon. Improvement on the manner of how you handle the maximum prison compound. I still receive information of misdemeanors. Yung mga CCTV na nilalagay ko, binabaliktad nyo pa. Outright violation of specific orders. Natuklasan din daw ni Katapang na may mga gwardyang nasa bahay lang habang oras ng duty at nagpapapirma ng attendance. Kung wala sa bahay, ay nasa ilalim daw ng mga kawayan at nagpapalamig sa Agri-Industrial Park ng Bilibid imbis na nagbabantay sa mga preso. Nabisto rin ni Katapang ang gwardyang tagatago ng pera ng ilang PDL. 1 hanggang 2,000 lang kasi ang perang pwedeng hawakan ng mga PDL kada araw. Pero may ilan na nakatanggap ng libo-libong peso ng padala mula sa labas. Kaya para di mabuking, ipinapatago nila ito sa gwardya kapalit din ng salapi. Magpo-post kayo, ang wallet laman ng wallet nyo, mga hundreds of thousands. Di ba dapat wala na kayong dalang pera pag nag-post kayo? Kasi wala naman kayong bibilihin dyan, magbabantay lang kayo. Agad pinalitan kanina ang Superintendent Maximum Security Compound na si Correction Chief Inspector Lucio Guevara. Ang pumalit, si Correction Senior Inspector Purificacion Hari, na pinakilala din agad sa mga leader ng PDL sa Maximum Security Compound. Ang 700 gwardya naman ay papalitan ng 300 bagong prison guard na karamihay kakagraduate lang sa training program ng Bucor. 15% sa kanila ay mga babae. Walang packet, walang lahat. Para wala na kayong isisiksik, wala na kayong itatabing cellphone. We will provide you the body cam. You can communicate within your unit using the Bucor communications. Sa ilalim sa isang buwang refresher course sa mga sinibak na prison guard saka ipadadala sa probinsya at hindi na raw pababalikin sa Bilibid. Kasi yung ibang penal colonies, nagrereklamo sila kasi kulang daw silang tao. Ako rin nagtataka, napakaraming tao dito sa headquarters. Overkill, kailangan lang sa isang post, mga 2, 3, nagiging 10. Ang mga gwardyang mapapatunayan na may paglabag ay sasampahan ng reklamong administratibo o kriminal. Para sa One Pilipinas News, Brian Basay, nag-uulat. #Saligid tayo. Sa ibang balita, ipapatawag ang PNP Chief sa binabalak na investigasyon ng Senado kaugnay ang pinakamalaking shabu raid nitong Oktubre. Dahil pa rin yan sagot ng DILG may sabuatan para matakpan ang pulis na naristo sa operasyon. Narito ang report ni J. Brian Basay. Sa PNP na mismo nanggaling na may mga operatibang nagpuslit ng 42 kilos na shabu mula sa drug raid sa isang lending company sa Maynila noong nakaraang taon kung saan mahigit 900 kilo ng shabu ang nakuha. Kalaunay na ibalik din sa PNP ang ninakaw na droga pero base sa nakita ni DILG Secretary Abalos ng CCTV video, duda siya na baka may droga pang nawawala. Ang bitbil pala siya na 42 kilos. Ibig sabihin, may nakawala ng 42 kilos. Sa video, mukhang mas marami pa dahil ang daming labas-pasok. Kaya nga dapat mag-explain sila, ano yun? Anong laman nun? Bakit labas-pasok doon? Remember, yung bodega ng droga at ilang oras yun. Ang sabi ni Brigadier General Narciso Domingo, hepe ng PNP Drug Enforcement Group na isinasangkot ni Abalos sa cover-up sa pagkaaresto sa isa nilang kagrupo. Dati na nilang naisumiti ang naturang CCTV footage sa Special Investigation Task Group na binuo ng PNP. Pero nireport po natin yan.
And buong buo, tinon over sa SATG, nagbigay din po kami sa NAPOLCOM. Hindi masabi ngayon ni Abalos kung iisa lang CCTV video na inilabas nila at ang CCTV video na binanggit ni Domingo. Yung tape, maraming ebidensya. Hindi lamang yung tape, pumutok na yan eh. What is important is there are other evidences that will corroborate this tape. Sabi ni Abalos, dapat daw ay maipaliwanag ng mga opisyal ng PNP na nasa CCTV video sa ginagawang investigasyon sa National Commission tungkol sa umano sa cover-up kaugnay ng drug raid. Ito, kano kalaki itong lapsa to? Ito ba'y very negligible na maliit o ito ba'y talaga napakalaki na maapektuhan ang kaso nito? Sabi ni Domingo, may clearance na suriin ang kanilang hakbang pagkatapos ng raid, pati ang planong itago muna ang resulta ng operasyon. Susunod, Mula taong 2020 hanggang 2022, nasa 3,000 cyber attacks ang naitala ng Department of Information and Communications Technology. Nabusog sa K-pop goodness ang fans. Napapagod ka na ba? Naiinitan? Nauuhaw? Lumingon ka! Introducing Nature Spring Purified Drinking Water. If you're feeling hot and thirsty, here's the drinking water that will make you feel recharged. Nature Spring Purified Drinking Water. High-tech na rin ang mga pag-atake ng mga scammer. Ang Pilipinas ay kaapat sa may pinakamaraming cyber attacks sa buong mundo ayon sa gobyerno. Ang problema, kulang na kulang ang ating cybersecurity expert. Nag-uulat, J. Brian Basay. Mula sa taong 2020 hanggang 2022, nasa 3,000 cyber attacks ang naitala ng Department of Information and Communication Technology. Kalahati ng mga nahack dyan ay gobyerno. Mula Enero nga lang daw ng taong ito, 5 ahensya na ng gobyerno ang inatake ng mga hacker. Ikaapat nga raw ang Pilipinas sa pinakamaraming nararanasang cyber attacks sa mundo. Pinakakaraniwang gamit ay malware o pinapasok na computer program para ma-access ang datos nito. Maybe they find it easier to practice here. Ang number one problem ay attribution eh. Kasi kapag umatake sila, hindi namin nahuhuli. Pag mahuli na namin sila, wag na tayo sa Pilipinas mag-practice. Nahuhuli tayo doon eh. Nakakasalag din sila ng pag-atake pero talagang kulang daw kasi ng cybersecurity specialist. Sa pag-aaral ng DICT, kailangan ng 200,000 cybersecurity specialist sa bansa. Ngayon, nasa 300 lang ito. 5 ang nasa gobyerno, lahat nasa private sector. There is a asymmetry when it comes to salary. That's one. Mas maraming, alam naman natin, mas mataas ang pasweldo sa private sector. Para maging mas maalam ang mga kabataan tungkol sa hacking at paano ito labanan, may pa-contest ang DICT na Hack for Gov. Sa loob ng 2 araw, lalaban ang mga estudyante mula sa 20 eskwelahan sa Metro Manila at ang mananalo ay lalaban sa regional level at ang mananalo dito lalaban sa international contest. Out of experience na I can apply on real world. Isang malaking tulong laban sa cybercrime ay SIM card registration dahil mas madaling matukoy ang mga manloloko. Pero nasa 37% pa lamang ang nagpaparehistrong SIM card kahit nasa April 26 na ang deadline. Sabi ni Asit, pinag-uusapan pa ng DICT kung i-extend ang deadline. Para sa One Pilipinas News, Brian Basay, nag-uulat, #Saligid tayo. Enjoy ang Pinoy fans sa K-Verse concert. Tampok ang performance ng ilang sikat na K-pop idols. Si Taeyang na leader ng grupo Girls' Generation na tila nabitin pa at balak bumalik soon, nag-uulat para sa Showbiz News, Wencesling Cosme. Nabusog sa K-pop goodness ang fans na nanonood ng K-Verse The Ultimate Pop Universe concert kagabi sa The Big Do. Hiyawan ng fans nang unang nag-perform ang girl group ng ISPA na binubuo ni Karina, Giselle, Winter at Ningning na first time daw in Manila.
Sumunod namang humataw on stage ang The Boys na nagpakilig sa kanilang stunning visuals at nagpakitang gilas ng impressive choreography ng kanilang opening number na Roar. Masaya raw ang The Boys na muling makita after 4 years ang mga fellow The Bee na tawag sa fans ng grupo. Masaya ako na makita kayong muli. Philippine, make some noise! I miss you guys so much. Kinantahan din ng fans si Sanlu na nagdiriwang ng kanyang birthday ngayong araw. Looking forward nga raw silang makabalik muli para sa isang solo concert. Inabangan din ang performance ni Quinteon na ipinamalas naman ang kanyang powerful vocals. Nang kantahin ang kanyang ilang hit songs gaya ng I at INVU. Si Teo na leader ng K-pop group Generation, binansagan din ang bishi ng fans. Masaya raw siya sa natanggap na warm welcome mula sa PH Sowon. Kinuha pa niya ang fan-made banner at kinamayan pa niya ang isang maswerteng fans. Dahil marami daw nagre-request, hoping si Teo na makabalik din soon for his solo concert. Princess Lynn Cozo, updated sa Showbiz News. At dito nagtatapos ang One Pilipinas Balita. Maraming salamat sa inyong panunood.